Si Senate Majority Leader Francis Tolentino ay naniniwala na palalakasin ang pagkilala sa WPS, sa ating batas at sa international community. Ito'y kapag naisabatas na ang panukalang Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Si Tolentino ang may akda nitong dalawang panukala na aniyay nagsusulong sa soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Paliwanag ni Tolentino sa lingguhang kapihan sa Manila Bay na pinamumunuan ng mamamahayag na si Marichu Villanueva na mas lalawak raw ang pagkilala sa terminong West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon ay papangalanan ito sa ating batas na dati sa pamamagitan lamang ng executive order. Dagdag pa ni Tolentino na kapag naipasa, ay isusumiti ng pamahalaan ang dalawang batas sa United Nations, sa International Maritime Organization, at sa International Civil Aviation Organization, na siya namang mamamahagi ng mga ito para sa kaalaman ng mga bansang miyembro nito. Bagamat maituturing na domestic laws ang dalawang panukala, nakapaloob naman dito ang mga prinsipyo ng international law, partikular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang makasaysayang 2016 Hague Arbitral Ruling na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa kontrobersyal na 9-line claim ng China. Ayon pa kay Tolentino, ay unti-unti raw inilalagay ang mga prinsipyo ng international law sa konteksto ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglilinaw sa ating territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, seabed, at iba pa. Kung mapapansin raw natin, ay parami na ng parami ang mga bansang sumusuporta sa Pilipinas. Habang mas marami raw ang kumikilala sa mga isinusulong nating doktrina, ay mas makakatulong ito sa ating pambansang interes. Pinabulaanan din ni Tolentino ang mga espekulasyon na palalalain lang ng dalawang panukalang ito, ang sitwasyon sa mga teritoryo ng bansa na inaangkin ng China. Bilang halimbawa nito ay magsisimulang kilalanin ng mga shipping line at airline ang West Philippine Sea, imbis na tukuyin ito bilang bahagi ng South China Sea. Ngunit higit pa rito ay palalakasin din ng mga batas ang paggigiit ng Pilipinas sa karapatan at soberanya nito sa mga maritime features, gayon din sa yamang enerhiya at mga mineral na nakapaloob dito, na pagmamay-ari ng kasalukuyan at mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.